Natagpuan na walang malay si dating Pangulong Duterte sa loob ng kanyang detention cell sa ICC facilities sa The Hague, the Netherlands. Kanina lamang ito'y ayon sa post ni Jason Sa. Kaya sabi ng Marcos supporter na si Melchor Vergara, kung si Jason Sa ang nag-post, garantisado fake news. Report ng Manila Bulletin, lawyer denies FPRRD found unconscious. Says ex-president awaiting ICC ruling on release plea. Yan ang paglilinaw mga kababayan ni Atty. Truthful news, hindi fake news. Ito yung totoong balita ngayon na isi-share ko sa inyo. Ano yan na niya, Mr. Maravillas? Ayan o, mati na si Harry Roque. Philippine government seeks Interpol red notice versus Harry Roque. Kakalad ka rin na po si Harry Roque. Finally, mga nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. May pinakalat na naman daw na fake news si Jason Sa. Sabi ko sa inyo, tumanda paos-os itong si Jason Sa. Ano niya, Mr. Maravillas, na paos-os? Yung imbes na mag-grow, pabagsak yung yung career bilang journalist, naging fake news peddler na po si Jason Sa. Pinakalat po mga kababayan yung sabi, natagpuan na walang malay si dating Pangulong Duterte sa loob ng kanyang detention cell sa ICC facilities sa The Hague, the Netherlands. Kanina lamang ito'y ayon sa post ni Jason Sa. Kaya sabi ng Marcos supporter na si Melchor Vergara, kung si Jason Sa ang nag-post, garantisado fake news. Fake news nga mga kababayan. Yung mismong abogado ni Digong nagsalita, nag-react mga kababayan. Report ng Manila Bulletin, lawyer denies FPRRD found unconscious. Says ex-president awaiting ICC ruling on release plea. Yan ang paglilinaw mga kababayan ni Atty. Kaufman. Sabi ko sa inyo, pag mga DDS po naging source ninyo ng balita, biktima kayo ng fake news unless willing participant kayo sa pagpapakalat ng fake news. Di ba? Wala na tayong magagawa kung natutuwa kayo, masaya kayo na maging parte sa pagpakalat ng fake news. Pero siyempre, sa paulit-ulit ninyong pagpapakalat ng fake news, wala nang maniniwala siyempre sa inyo. Sino man ang maniniwala pa na branded ka na fake news peddler? Di ba po? Yes, sabi ni Kaufman, I would like to state in no uncertain term that the information circulating on the internet suggesting that former President Duterte was found unconscious sa loob ng kanyang cell this morning is totally untrue. A statement posted in Duterte vlogger Alvin in Tourism's Facebook page. Kausap ko lang si Digong, sabi ng kanyang abogado na si Kaufman. At siya, kalmado na hinihintay ang judgment of the ICC Appeals Chamber on the matter of interim release. The lawyer added, the ICC's Appeals Chamber, the final arbiter of decisions made by the body, is scheduled to hold a hearing of its ruling this November 28 on the defense appeal to overturn the pretrial chamber one's decision to reject Duterte's interim release application. The Duterte camp is also waiting for the resolutions on its appeal to reverse the pretrial chamber's affirmation of jurisdiction on the former leader's case and its request to adjourn all legal proceedings because of the ex-president's declining cognitive abilities. The ICC has created a panel of medical experts to assess Duterte's health condition. So, muli na patunayan na pag ang kwento mga kababayan galing kay Jason Sa, magduda na kayo. Pag naniwala pa kayo kay Jason Sa, ang ibig sabihin niya, nagpaloko kayo sa kanya. Pag magpaloko po dito sa mga fake news peddlers po, yung sabi dito sa mga reactions sa mga netizens, sabi ni Mike Lopez Baba, sila din nag-uutuhan. Sabi ni Alfredo, apparently inabutan daw ng walang malay kaya ito ay ginising nila para mag-almusal. Sabi ni Ingat, I think di uso ang drama sa ICC. Sabi ni Paul Deadman Bat, dami yung drama. Sabi ni Francis, hindi kasi uso yung wheelchair sa ICC. Sabi ni TPD, para sa mga DDS yung unconscious para hindi mawala ng interest.
Sabi ni Emily Abinion Pandong, I don't care if he found unconscious. No big deal. Sabi ni Freddy Centino, gustong makalaya sa kulungan. Sabi ni Michael, gusto lang nila bring PRRD home. Maniwala kayo dyan. Sabi ni Lexter Owen, that can stand trial. Sabi ni Global, ay sayang. Sabi ni Andy, bakit lagi may ganitong issue? Ang akala nila, mauuto nila, pati yung mga taga-ICC. Hindi ninyo mauuto yung mga taga-ICC. So, sabi dito, ila-livestream ng ICC yung November 28 decision on Duterte's interim release plea. So, abangan naman ito po ng ating mga kababayan. Kaya sabi dito ni ICC accredited lawyer Christina Conti, may novena naman na pwede ng 7 days. Magsisimula na kami para abot sa November 28. May panobena siguro yung mga DDS, mga kababayan. Pero sabi dito, may nobena, pwede ng 7 days. Ang nobena po, 9 days yan lagi. Kasi nobena nga. Kung nagpanobena sila, 7 days, sumali sa salitang nobena. Kasi ang nobena po, from Latin word novem, ang ibig sabihin 9 consecutive days of prayer. Kung 7 days lang, di kulang ng 2, hindi yan nobena. Kung 7, ang tawag sa 7, sa Latin yung 7, septem. Wala mang septema. Nobena mayroon. Talaga po. At may mukha kayo na magnobena para kay Digong. Pati yung ating Panginoon Diyos, pinagmumura niya. Hindi siya pakikinggan. Hindi kayo pakikinggan ng Diyos. Sa inyong mga panalangin, sa ugali pa lang ninyo, hindi kayo magagsisi sa masasamang ugali ninyo, malabo po na pakinggan ang inyong mga panalangin. Baka ang kinig sa inyo yung presidente ng impyerno, yung hari ng impyerno, pwede. Pero yung totoong Diyos, baka the God of this world. Ang God of this world kasi mga kababayan, hindi yung totoong Diyos Ama sa langit. Pag sinabing God of this world, that is another name for Satan. The God of this world is the devil, Satan. Yan ang ibig sabihin ng God. Yung God na small g, hindi yung capital G. Ang capital G po, ang ibig sabihin, that is in reference to the true God. Pero pag small g, that is referring to the God of this world, Satan. Baka yun, speaking of truthful news, hindi fake news. Ito yung totoong balita ngayon na isi-share ko sa inyo. Ano yan na niya, Mr. Maravillas? Ayan mati na si Harry Roque. Philippine government seeks Interpol red notice versus Harry Roque. Kakalad ka rin na po si Harry Roque. Finally, mga kababayan, matutuldukan na ang kayabangan ni Harry Roque na walang tigil sa panggagatong na destabilization sa gobyerno para matanggal yung ating presidente, makaupo si Sara, makauwi na siya. Malabo, mga kababayan. May red notice na po. Ito yung totoong kwento. The Philippine government has already submitted a request for a red notice, an international arrest warrant for Mr. Roque. It's a bit difficult because he is projecting that he is allegedly a victim of political persecution. Sabi po yan ni Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Dr. Winston Casio. So according to Interpol, a red notice is a request to law enforcement worldwide to locate and provisionally arrest a person pending extradition, surrender or similar legal action. It is based on arrest warrant or court order issued by the judicial authorities in the requesting country. Takbo, Roque, abag may lupa. Malamang sa susunod, hindi na po magpakita itong si Harry Roque. Hindi na ito makablog. So, paano na siya mabubuhay? Kasi magtatago siya, walang kita. Kasi matitrace yung kanyang location kung saan siya nag-upload. Saan nag-upload, mga kababayan, si Atty. Harry Roque ng kanyang mga videos para siraan yung ating gobyerno, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So namomoro na po si Atty. Harry Roque. Yan kasi walang tigil sa paggawa ng katarantaduhan. Ito ngayon ang inabot ninyo. May hangganan po ang inyong kasamaan. Roque is facing charges of qualified human trafficking in relation to the alleged scam hub in Pampangaran by the Philippine offshore gaming operator or POGO Lucky South 99. He was accused of wrongdoing in his capacity as legal counsel for Whirlwind Corporation, the same company that leased land to the supposed illegal POGO. Also charged with qualified trafficking
at Lucky South 99 Representative Catherine Cassandra Leong, and 48 others. Ayon kay Casio, an Interpol red notice was already issued to Ong, who was last seen in Japan. So, malamang magtago na ito, mga kababayan, si Harry Roque. Kaya sabi dito ng mga netizens, sabi ni Marier Claros, it's Harry Roque's time to shine. Bring him home. Our judicial system is functioning for him. Sabi ni Ricky Guerrero, the Interpol is on its way. Ngayon ka mag-ingay. Sabi ni Prince Noy Ponce, kakasabi mo ng bangag, yan, pauwiin ka na ni PBBM. Sabi ni Roger Mendoza, time of reckoning will come. Sabi ni Oscar Magalion, unahin nyo na ito, masyadong mataray ito noon. Walang tigil po sa pangalipusta sa ating Pangulo. Tingnan natin, pag nahuli siya, pusasan po ninyo, kadinahanin po ninyo, pati sa paa, para sigurado hindi makatakas. Di ba po? Tapos ibartulina ninyo para madala, mga kababayan. Ito po, sige pang daldal, nakikialam sa kaso ni Saldico. Isang kabayanihan ang ginawa mo na siniwalat mong katotohanan. Bayani na sa kanya si Saldico. Magkakaroon ng bagong gobyerno, hindi Dati yan inaaway niya. palalampasin. At magkakaroon sila ng pasasalamat. Dahil ikaw talaga ang nagbigaw ng linaw at ng kumpirmasyon ng rinireklamo ng taong bayan na lantarang korupsyon ay nagmula mismo kay Presidente at kay House Speaker Tambaluslos. Isang kabayanihan ang ginawa mo. Yung sinasabi niya pong 100 billion insertion, pinasag na ni Ping Lacson. Imposible niya, illogical, na yung Pangulo mag-insert ng 100 billion pagkatapos ibibeto niya yung 194 billion. Yan mga post niya. Marcos Jr., mapayapa ka nang bumitiw sa pwesto at ibigay ang pagiging presidente kay Inday Sara Duterte. Sinong mauuto mo? Para ano? Para makauwi ka na? Para makalibre sa pananagutan yung mga kurakot sa gobyerno, ang mga kaalyado po ninyo? Huwag kami, Harry Roque. Tumakbo ka habang may lupa kasi aabulin ka ng Interpol. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.